Hello, kung sensitive ka sa topic na sexual assault o rape, hindi para sa iyo ang video na to kasi nagko-contain to ng ganung topic. At please, wag na kayo manood kung hindi nyo kaya at yun lang. Thank you. Hello mga garo, nga pala si Jeric at ngayon ay pag-uusapan natin ngayon ang nakakadiring artist dito sa internet. Walang iba kundi si Banjagam at si Kenneth. So, sino nga ba si Banjagam at si Kenneth? So, unahin guys natin si Banjagam. Si Banjagam ay may follower sa Facebook na 61k follower at may 1.5 likes. At sa TikTok ay may TikTok na. May 98.2k followers si Banjagam sa TikTok at sa YouTube ay mayroon siyang 4.74 thousand subscriber So this artist is very influential kasi medyo malaki na yung following niya sa mga sa mga social media compare sa akin na hindi mo lang lalagpas ng 2 o ng 200. So ano nga bang ginawa ni Banjagam? So nung May 8 nag-post siya ng isang meme na drawing na kung saan quote by quote sinabi niya yung sinabing wag pero mapilit ka pa rin. And ito yung art. Yung sinabi niyang wag pero mapilit ka pa rin. So ano nga ba ang gusto niyang sabihin dito, And madaming nagalit sa kanya, madaming nag-react, madaming gustong humampak sa kanya sa comment section at puro batikos ng bash yung kanyang natanggap dito kasi ginawa niyang joke ang sexual assault or rape and naglabas din siya ng kanyang panig and sabi niya dito statement quote by quote, wala akong babaguhin para sa mga batang nagkalat ng page ko, sorry po sa inyo kung sa inyo ay nakaka-offend and etc. Ang isang daw at isa sa post ko, but hindi po ganon yung nasa ganon sa iniisip nyo. Pinost ko yung pinost ko yun para sa mga magjowa o mag-asawa na nakaka-relate. It's not rape. Di ko alam pero sabi mo kasi nung sinabing wag pero pinilit. Quote by quote, pinilit. So pinilit. So it's rape, Banjagam. And it so happened na nag-viral siya. Actually, some of my content are rated R. Marami pong mas malala na content na ibang compare sa akin at nagkataon lang na na-reach kayo ng post ko. Hindi po siguro kayo ang target audience ko. Kaya audience ko. Kaya kayo ganyan and feel free to block my FB page para hindi lumabas sa feed nyo. Sa mga nakakakilala na sa akin, punta kayo dito, may candy kayo sa akin. Shoutout sa'yo dahil ikaw ang napili ko dahilan para mag-sorry at So ayan, nag-statement, ang haba ng statement niya at lahat yon basura para sa akin. Nag-sorry siya na sabi hindi yan ang related para sa inyo. Doon pa lang sa magjowa o mag-asawa, normally ginagawa ng mag-asawa o magjowa, kaya yun ang sabi mo, 'di ba? Nahulog ka na sa sarili mong definition. Ginagawa yun ng normally na mag-asawa o magjowa. Pero yung facts na sinabi mo, yung sinabing wag, doon pa lang dapat tumigil ka na. No means no. Doon pa lang tumigil ka na dapat. At hindi mo na dapat siya pinilit, pero mapilit ka. At yun ang pagiging rapist. Okay? Sa tingin mo ba kapag may jowa ka na, is hindi mo na siya pwedeng... Sa tingin mo ba pag may jowa ka na o may asawa ka na at sinabi niyang wag, ayoko, ipipilit mo pa rin? Kung sagot mo ay isa ka talagang rapist. Nakakasara. Kung sagot mo ay isa ka talagang rapist at sorry sa words. Pero isa ang grapes. Isa ang grapes. Nakakadiri itong mga ganitong tao. Instead na tanggapin nila yung pagkakamali nila, mas pinili nilang paglaban yung kanilang side and nakakadiri kayo. Banjagam, ayusin mo, mag-sorry ka na lang. Kung ako sa'yo, mag-sorry ka na lang. Kasi
Mali ka talaga dito. At yung target audience mo, wala kang target audience. Siguro iba na tatawa sa jokes mo kasi mababa din yung pag-unawa nila, pero nakakadiri ka. Straight to the point, Banjagam. You're so disgusting. And another artist, which is si Kenneth, which is Frederick, kumbaga idol niya ata si Banjagam kasi ito yung Facebook niya. And Kendrick Lamar and Drake, biggest fan, gang. Inom mo na ang gatas. So, incest lover. Doon pala nakakadiri ka na eh. Incest lover? The fuck? Incest lover? So, ba't nakakadiri itong artist na to? So, same as Ghost Banjagam, naglabas siya ng post na kung saan drawing yon at quote by quote, mga babae pag first time nilang magalaw. Nakakadiri na agad yung unang statement ng kanyang caption. Mga babae pag first time nilang magalaw. So ano ba ibig sabihin nun? May picture dito na yung babae is puno ng blood, yung part ng pants niya, and umiiyak. And I think ito si Kenneth, mukha siyang sabog. And ewan ko sa mga ganitong tao, nakakadiri sila. And naglabas din siya ng statement about dito at nagsorry din siya. Nagsorry din siya sa kanyang pinagagawa, pero I think yung pag-sorry niya is more on pag-amin sa kanyang kasalanan. Ano ibig sabihin kong sabihin? Pag-amin sa krimen na nagawa niya. Okay, ang sabi niya dito, I'm apologizing right now. I'm sorry for what I posted and what I did. I apologize sincerely for raping a fucking stupid person. Di mo? Tingnan mo? Quote by quote. For raping a fucking stupid person. I'm so speechless, guys. And let's continue. I hope you all forgive me, and I'm very very sorry about making fun about being a racist. I think yung gusto niya sabihin, I think siguro rapist. Believe me fam, I'll change and I'll be better and to be a good person. Please, I beg for you all, accept apologies. Hindi mo nga magawa mag-sorry na maayos at gusto mo pang paniwalaan ka namin na magbabago ka. I think no. I know I did such a disgusting act and I used people identity for attention. I had purposes of it. I thought this was fun plus good. I thought this was fun to do it plus good to do. Medyo confusing yung English mo doon, pero wala akong maintindihan. De joke lang. I think kailangan mo ng magpa-psychiatrist. I think kailangan mo ng pumuntang mental. I think yung statement niya na to is very disturbing. I think may sakit siya sa sa utak kasi dun pa lang use people identity para siyang double personality. Don't get me wrong. I mean, it's just my opinion. Hindi ko siya dinadiagnose. Okay. Alam kong rage baiting is bad, so I apologize for triggering people for fucking death threatening you all, and I hope you would forgive me and what I did. Tapos nag-post pa siya na take responsibility to who? My ass. I don't take responsibility to stupid useless lady. I don't give a fuck if I got them pregnant or shit. And na-rape mo na, tapos hindi mo ma-take yung responsibility. Nakakadiri kang lalaki, sa totoo lang. Stupid useless lady. I think ikaw yung useless dito, Kenneth. And naglabas yung isa niyang friend na I think gumawa din ng drama, and si Liam James Reffel, and stating, "Hey Paul, certified simper here. I public apologizing after what happened to Kenneth aka Fred. This isn't a joke, plus I already be better this time."
I won't repeat the same thing, was rage bait anymore. I won't threaten people and make them feel uncomfortable. I apologize sincerely for supporting a rapist like him, and especially supporting Banjigam. Yung kanina, I know I burdened that time cause I didn't think right and keeps listening to Kenneth. So, sorry if I make drama on Peaceful Group. Last year, di ko na to alam, guilty for with a guy trying to manipulate me and slowly turning like him. Ay, manipulator pala to si Kenneth. I'm sorry kung ni-use ko yung sexual assault as a joke. Sorry po kung natitrigger ako. Yung mga tao po dyan, I also apologizing to Nolan and the admin. Di ko na to alam, especially sa mga group na nabulab ko. I'll be better this time. Magbabago na ako. I won't be salot sa internet. Lahat tayo salot sa internet. Tandaan mo, isa kang cancer. Isa tayo sa cancer sa internet. Tama nga si Mike Tyson. Buhay pa ba si Mike Tyson? Tama nga si Mike Tyson. Sino si Mike Tyson? Yung boxingero? Kaibigan mo ba yun? Sorry. Baka kapangalan lang. Naniniwala na ako na I'm slowly become rude each day the more I use FB and any kind of social media platform. Sorry rin kung kay Kenneth lang akong nag-listen. Wala akong alam sa mga pinagagawa ko. Do drugs. Ako droga na i-enforce niya ako akin na inumin. Hindi mo ba'y droga? I'm really sorry. Sana patawarin niyo ako. Ayos lang sa akin. Kung hindi, I know I didn't do right. Ewan ko kung nagda-drugs tong si Kenneth o nagda-drugs tong ano na to. Pero halata nga if gumagamit kasi the way na magsalita siya, the way i-treat niya yung mga babae, the way na mag-joke siya, no. I think halata nga nagda-drugs based sa statement ni Liam. Guys, hindi ko siya hinusgahan. Hindi ko sinasabi nagda-drug siya, pero based on the statement, halatang gumagamit nga siya based on sinabi ni Liam James. Let's move on to the next statement. Plus, I already delete my post about supporting Drake exposing two person by using misinformation things. Doon pa lang na humingi na siya ng sorry, and I think sincere naman yung paghingi ng sorry, pero wala nang alam sa pinagagawa niya. Hindi ko to kilala. I'm just mad na yung mga nakakadiring artist is nagdo-drawing ng mga ganon, making fun of sexual assault, making fun of rape, and nakakadiri yung mga ganitong tao. And ito pa. Plus, wonder nyo na rin bakit ganun yung profile ni Kenneth. Well, yes, he did kill himself. Means he pulled the trigger due to the fear of getting in jail. Man, nagbago ba yung opinion ko kay Kenneth? Hindi. He's being an asshole, and Kenneth making fun of sexual harassment and rape and yan. Ano ba dapat parusa? Inamin na nga niya ng rape siya. I think that's the reason ba't siya nagpakamatay. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ng lalaking to or gumagawa lang siya ng kwento. Hindi ko alam kasi ang habol lang natin dito yung art na ginawa niya, yung art na nag-trigger sa atin na gawin yung video na to. And hindi ko alam yung reaction ko kung ano sasabihin ko sa pagkamatay ni Kenneth allegedly. Yun lang naman, sana wag nyo lang supportahan yung mga artist katulad ni Banjigam at Kenneth kung buhay pa siya, kasi this is very alarming. Alam niyo yun, nakakatakot yung gantong bagay. And yun lang naman, salamat sa mga nanood. Hindi ko hihingalingin na mag-subscribe kayo. Basta share nyo lang yung video nito for awareness. At yun lang, bye bye.